Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin malalaman kung ang ating 3-phase motor kung okay pa. Para malaman natin guys na ang ating motor ay okay pa, gamitan natin ng multimeter. Ito yung multimeter natin guys. Kung makikita natin, i-setting natin sa times 1. Kung makikita mo dito guys, nakakouple na itong connection natin. Ito kasi Y connection to. Tapos ngayon, dilagyan na natin ng wire, red, yellow at saka blue. Kung makikita natin. So nakakonect na yung wire natin. Sa iba kasi tinatawag to na test rod. Test probe daw ang ano dito, ang accurate. I-calibrate mo ito, ilagay mo ito sa 0. Ayan, nakalagay sa 0, no? Ngayon guys, tetestiran natin tong tatlong wire. Dapat guys, pareho ang reading ng ating multimeter sa tatlong wire. Ang yellow at saka red, dapat magkapareha ang reading niya. Kung makikita natin, ito kasi yung ohms, no? Ohms yan dito. I-try natin. So mayroon siyang 10.2 ohms, no? Kung makikita natin. Pag dito naman sa blue guys, dapat pareho din ang pointer niya, dapat dito rin, no? Kung makikita natin. Dahil kung ang pointer niya, ang needle ng ating multimeter, kung dito lang, ibig sabihin may problema, o di kaya dito, lumagpas dito. So may problema ang ating coil. Dapat pareho ang resistance nila guys, kung makikita natin, no? Tapos ito namang blue at saka red, no? I-try natin, blue at saka red. Dapat pareho ang reading niyan. Kung makikita natin, so pareho ang reading niya, no? Tapos blue naman at saka yellow. I-try natin. Dapat pareho, no? So dito yung pointer ng ating multimeter, no? Kung makikita natin. So pareho ang reading niya. Ang pangalawa guys, kunan natin ng grounded. I-setting natin sa times 10. Pero bago ang lahat, ilagay muna natin dito para magkakaroon ng reading ang ating multimeter, no? Kung makikita mo guys, may reading ang ating multimeter. Tapos ang isa nito, i-try mo ito na kunan. So kung wala siyang reading guys, kung wala siyang palo, ibig sabihin ang motor natin hindi siya grounded. Kung makikita natin, no? Tapos itong isa naman, ang yellow naman, wala siyang reading, no? Walang palo ang ating needle. So ibig sabihin hindi siya grounded guys. I-try naman natin itong red. Ito siya, ilagay natin sa body ground, no? So kung wala siyang palo guys, ibig sabihin okay ang motor natin. Ngayon, ilagay natin sa value, sa mataas na value na resistance. Ilagay natin dito sa times 100. Kung sakali mayroong moisture ang ating motor o di kaya mayroong konting ground, matitrace up dito. Una, ilagay muna natin sa body ground itong dalawa, no? Yan, mayroong isang palo, no? Ang ating multimeter. Ang pointer niya mayroong palo. I-try natin itong isang wire. So ibig sabihin wala sang palo. So ibig sabihin okay itong motor natin, hindi siya grounded. Ilagay naman natin dito sa kabila. Hindi siya grounded, no? Tapos ito namang blue. So walang reading ang ating multimeter na times 100. So ibig sabihin okay ang ating motor. Ang sa susunod naman guys, kutin mo ito. Masisense mo yan sa iyong kamay. Kung smooth naman siya, ibig sabihin walang problema ang ating bearing ng ating motor. Pero kung gumagaralgal siya, pag ikutin mo gumagaralgal, ibig sabihin may problema ang bearing ng ating motor. Ganun pag mag-check ng ating motor guys, kung ito ba ay sa kondisyon ng ating motor. Ito guys, tinuturo ko ito, at least alam ng mga baguhan. Pero sa mga veterano, alam na nila to. Ang last guys, ikabit mo ito sa power supply. Tapos ngayon, kunan mo ng ampere gamit ang clamp meter. Pag gumagana yung motor natin, kunan natin ng ampere, dapat ang ampere nito balance. Bawat isang wire nito, dapat ang ampere niya ay balance. Dahil pag hindi balance, ibig sabihin may problema ang ating motor. Pero pag balance naman, kunting intervals lang, walang problema. Tapos hawakan mo rin itong motor kung tumatakbo siya. Kung hindi siya mainit, kung normal lang ang kanyang init, ibig sabihin okay ang ating motor. So ito guys, mga tips ko ito para sa mga baguhan kung paano natin malalaman kung ang ating motor nasa kondisyon. So sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.